po ninyo sa nag-file ng disbarment case laban kay Tatay Digong. Meron po akong ginawang pahayag bilang pagsuporta kay Pangulong Duterte doon sa ginagawang media publicity stunt, yung harassment at deflection ng grupo na nagsampa ng disbarment case laban kay Pangulong Duterte. Sinasabi ko po itong deflection sapagkat kapansin-pansin naman patuloy na ang pagdausdos ng trust and approval and acceptance rating ni Bongbong Marcos. 19% na lamang ho ayon sa pinaka-latest survey. Ito po ay nanggaling sa 63% nung siya po ay kauupo lamang 2022 bilang Pangulo. Subalit dahil sa dami ng korupsyon sa kanyang administrasyon, ayan po ang nangyari, nauubos na po ang tiwala at eroded na yung base niya ng mamamayang Pilipino pagkat hindi po niya pinipigilan ang korupsyon. At yung korupsyon sa ilalim ng Marcos administration, ang pagpapatunay po niyan, yung kanyang Exhibit A, ay yung unconstitutional 2025 budget. At si Gia Maloloy-on, attorney, ano po kaya ang grounds for disbarment case po sa former President Duterte? Huwag po ninyong alalahanin yon dahil kagabi nga po ay nakapagkita at nakapagpulong ho kami ni Pangulong Duterte at nandun nga yung kanyang napakahusay na abogado si Attorney Martin Delgra at hindi naman ho nabigyan na masyadong pansin sa aming usapan yung disbarment na yan. At yung grounds po nila, alam mo ninyo, pagka may malaking problema at crisis proportion na ang Marcos administration, pansinin po ninyo, ang kinakailangan nilang gawin, gumawa sila ng istorya na gigipitin ang Pangulong Duterte o kaya ay si Vice President Inday Sara Duterte. Bakit nila ginagawa yan? They need some kind of a deflection. Kinakailangan malihis ang atensyon ng mamamayang Pilipino sa issue ng korupsyon sa ilalim ng Marcos administration. And there is no better way to do it than come up with a fake issue against President Duterte and Vice President Inday Sara Duterte. Kaya po ang aking payo sa inyo, mga mamahal kong Pilipino, pagka meron pong ganyan, wag po tayo magpapadala. Let's keep our eye on the real issue. The inflation, the corruption, and the unconstitutional 2025 budget. Ang si Urens, pinatunayan lang nila na tama ang nakasulat sa libro tungkol sa Marcos. Sir, si Christian May, Sir, kung iboboto ka ng buong pamilya namin, sana hindi ka magbago pag nakaupo ka na. Maaasahan mo, Christian May, na sa tulong ninyo bilang senador, hindi po tayo magbabago. Bagkus, higit pang titining ang ating naisin na maglingkod ng tapat sa inyo. Kay Sol Bautista Reyes, basta Leyte, ikaw ang idol, Attorney Vic, maraming salamat at kamusta rin kay Nene Bacale ng Tacloban. Sana ay maayos mo yung inyong naging issue dyan sa COMELEC na bigla ka na lang tinanggal sa official list of candidates para walang kalaban yung iyong katunggali na kayang-kaya mo sanang talunin kung hindi ka tinanggal dyan sa official ballot. At yun nga ho, pag-usapan natin yung unconstitutionality of 2025 budget. Alam ko ho na napag-usapan na natin ilang ulit dito na unconstitutional dahil mas malaki yung ibinigay na budget sa DPWH over Department of Education. Napag-usapan na ho natin dito, zero budget ang PhilHealth, kaya naman sinasabi nating unconstitutional. Subalit, I am not yet at liberty to discuss in detail. Pero meron pong gagawing malaking expose si Pangulong Duterte na akala natin ay nalalaman na natin lahat kung bakit sinasabi nating unconstitutional yung 2025 budget. Meron po talagang maitatawag nating smoking gun na ipapalabas si Pangulong Duterte na malapit na, antay lang ho natin, but I cannot divulge the detail yet. I have no clearance, I have no liberty
nabanggitin po sa inyo, but malapit na po yan at makikita ninyo talaga pong binubudol tayo ng Bongbong Marcos administration at talaga makikita ninyo na niloloko po tayong tahasan dahil sinalaula po nila itong 2025 budget. Napakalaking pera po ang dapat nating silang panagutin at tayo dapat humingi ng transparency. Abangan po ninyo yan doon sa podcast po ni Mayor Baste Duterte. Malapit na po yan, ilalabas po nila yan. Kaya buried myself alive. Food security emergency na ang Pinas. Unti-unti na tayo lumulubog. At si Tina Tins, you have our votes here in Davao, sir. Salamat, Tina Tins. Yung food security, bukod po dyan, kahapon hindi lang ako nakapag-live. Yung mga kaibigan po nating nasa uniform personnel ay nagpadala po sa akin ng kopya ng notice sa kanila. Yung notice po na nagmumula sa PNP, yung Philippine National Police, yung ating mga kapulisan yung PNP Finance Service. Meron pong posting kahapon ang PNP Finance Service. Ganon din po ang ating mga kasundaluhan sa AFP Pension Gratuity Management Center. So yung ating mga kapulisan at yung ating mga sundalo, nakatanggap po sila ng notice kahapon. At nakakaalarma din ito dahil hindi po mapoproseso agad-agad yung kanilang mga payable na pensyon. Yung payout schedule yung payout schedule sa January ng ating mga pulis at ang ating mga sundalo ay tila nagkakaaberya dahil daw sinasabi dito sa notice wala pa raw pong nagkakaaberya ang proseso dahil daw po sa DBM hindi pa raw po linalabas yung budget execution document. Ano pong ibig sabihin nun? Matatandaan ho ninyo, ilang araw na kalilipas ay nag-live po tayo at sinabi natin na yung pension ng military and other uniform personnel, eto na po yan. Yung pension ng military and other uniform personnel including PNP. At 50 plus, umaraw o umulan, resistensya ay protektahan sa tulong ng Centrum Silver Advance. Tulong para sa triple immunity protection kontra sakit. Mag-Centrum Silver Advance. Yung inyo pong payout for January at na-delay. Dahil po, tila walang pera. Dahil, tingnan po ninyo, nagpalabas din ng pahayag ang Office of the Vice President. Ang sabi po ng tanggapan ni Vice President Inday Sara Duterte, sila po ay humihingi rin ng paumanhin dahil hindi na sila makapagbigay ng medical and burial assistance. Wala na po silang maibigay na tulong medical at yung mga namatayan dahil po binawasan sila ng budget ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Ito na po yung lumabas din sa balita na tila nahaharap tayo sa isa na namang napipintong krisis na pangpinansyal. At tila ito na yung mga sinyalis na masama ang lagay ng yung estado ng ating ekonomiya at pananalapi. Bakit? Inuuna kasi ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang pork barrel o ang program appropriation o yung korupsyon ng mga elitistang politikong nakapaligid sa kanya. Inuuna yung ayuda, yung unconditional cash transfer, yung po bang AYEX, yung pong AKAP na ang totoong layunin naman ay bilhin patuloy ang boto ng mga lider na mga politiko na nakapaligid sa kanya. Hindi po totoong ayuda yun. Mas mainam po talaga dyan yung tinatawag nating 4Ps. Yung 4Ps, institutionalized na po yan may special law po dyan, meron pong batas tungkol dyan. At yan ay subject to some conditions, kagaya ng kinakailangan yung anak mo ay mapanatili mo sa eskwelahan, yung mga magulang at yung mga bata ay dapat tumatanggap ng tamang bakuna, at yung mga nanay at yung mga bata ay dapat nagpapatingin sa health centers at sa mga ospital ng gobyerno. Mas mainam po yung 4Ps. Yung AKAP, yung ayuda, wala pong buting idinulot yan at wala pong buting idudulot yan. By next week, mga kababayan, yung ating mga kasamahan na kasali po sa larangan ng agrikultura,
ng pangingisda at ng transportasyon at even the manufacturing, pati mga ordinaryong manggagawa, tataas na naman po ang presyo ng produktong petrolyo pagdating ng linggong parating. Mga tigda 2 piso ho kada litro ang itataas. So ito yung mga bagay na pinabayaan ng sadya ng gobyerno. Yung issue ng inflation. Tingnan po ninyo, meron silang ginagawa na rally ngayon. Malalabanan ba ng rally ng gobyerno itong inflation? Bababa ang presyo ng gasolina at mga produktong petrolyo sa pagrarally ng mga tao ng administrasyon. They're spending the resources of the government for this rally that they're doing today there, somewhere along EDSA. Hindi po yan ang kinakailangan naming mga Pilipino. Ang kailangan namin, pagkain, trabaho, labanan mo inflation, labanan mo corruption, labanan mo ang paglaganap ng illegal na droga, hindi rally. Hindi rally. Kay Ron_B, napahanga mo ako sir nung na-interview ka ni Binibining Karen Davila, sana di ka magbago kung sakaling ikaw ay mananalo. Kay Roberto C. 7371, puro pagnanakaw ang ginagawa nila, bangkarotin ang bansa. Tama ka Roberto, ninakaw yung pondo ng PDIC, 117 billion pesos, kinuhaan ng 60 billion pesos ang PhilHealth, kinuhaan ng 50 billion pesos ang Land Bank, kinuhaan ng 25 billion pesos ang DBP, binawasan ng 80 billion pesos ang pensyon ng military and other uniform personnel. Eto ngayon ang resulta. Alam ito, ng mga kasama natin, yung mga kasama natin sa PNP, yung ating mga pulis, at alam din po ito ng ating mga kasamaan sa military, sapagkat kahapon ay naglabas ng pahayag na official statement ang PNP Finance Service at ang AFP Pension Gratuity Management Center at inaabisuhan ang kanilang mga miyembro na magkakaroon ng delay sa kanilang payout for January. Magkakaroon ng delay for your payout ngayon January. Ito na yung bunsod ng pakikialam doon sa budget natin for 2025. At kagaya po na nasabi ko kanina, kagabi ay nagpulong po kami ni Pangulong Duterte at meron nga po siyang smoking gun upang ipakita sa mamamayang Pilipino na hindi lang yung nalalaman natin, hindi lang yung pagbibigay ng higit na malaking pera sa Public Works over Department of Education, hindi lamang yung pag-zero budget or defunding ng PhilHealth, at hindi lamang yung paglobo ng mga unprogram appropriation ang mga kadahilanan kung bakit talagang unconstitutional yung 2025 budget. Meron pong ilalabas si Pangulong Duterte na masasabi nating smoking gun. Ito po yung grabe, malala po ito, magagalit po higit ang mamamayang Pilipino. Abangan lang po ninyo doon sa page po ni Mayor Baste Duterte, yung Basta Dabawenyo, ilalabas po yan ni Pangulong Duterte, hindi ko lang ho maibigay yung detalye sapagkat wala po akong clearance at wala pa po akong liberty, but in time, very very soon, at nakita ko yung galit ni Pangulong Duterte kagabi nung kami nag-uusap at sabi niya ito'y tahasang panluloko sa mamamayang Pilipino. Kaya shout out to Miss Maharlika, na-repost po niya yung ating live. Binibining Maharlika, maraming salamat sa iyo sa iyong pag-organisa ng aking book signing at yung maiksi nating pamamasyal. Kinikwento ko sa mga kaibigan natin dito na napakaganda nung lugar na pinagdalan mo sa akin doon sa, hindi ako familiar kasi sa LA ako'y bisita lang doon sa Newport. Meron kami magandang pinuntahan doon, pinakita niya sa akin, at doon din sa Laguna area. Hindi po Laguna dito sa Region 4A ha, doon po sa Laguna sa LA. Pinakita po niya kasama si Noily, kasama si Bel, of course si Bel, at yung iba pa nating mga kasamahan, of course si Don Rolando na ang aking chief security at driver at slash lahat na. Maraming salamat sa inyo.
Okay, shout out to Harvey. Hoy, si Harvey ng CM Baste, ang host po natin kagabi. Maraming salamat, Harvey. Mabuhay ka. At yun nga ho, abangan po ninyo, ilalabas po yan doon sa page ni Mayor Baste Duterte. Napakalaki, napaka-eksplosibo, napaka-iskandaloso itong nadiskubre ni Pangulong Duterte na tahasang panluloko sa ating mga Pilipino sa pamamagitan ng unconstitutional 2025 budget. Ulitin ko, nakita ko yung emosyon, naramdaman ko yung galit ni Pangulong Duterte kagabi. Galit na galit ho si Pangulong Duterte dahil nakita niya kung paano tayo patuloy na binubudol ng Marcos administration. At ito po ay documented. Ito po ay pirmado. Malaki po ito, but I will let the channel of Mayor Baste, antayin lang po ninyo. At doon iahayag ni Pangulong Duterte yung kanyang nadiscovery. Nagalit siya sapagkat sabi niya, buhay pa siya, hindi siya papayag na lulukuhin at lalapastanganin ang katalinuhan at ang pera ng mamamayang Pilipino. Si DJI, sana po ay makabalik kayo ulit dito sa Japan. May forum po. Naimbitahan ako, DJI, pero titingnan ko kung kakayanin pa ng aking kakaunting budget sapagkat alam naman ninyo, tayo kumakandidatong independent, hakbang ng maisog. Dito naman sa Pilipinas ay kinakailangan din tayong umikot. Japan, masarap sa Japan, masarap ang pagkain dyan at very warm kayo mga Pilipino. Sikapin po natin na makabalik po tayo dyan during the campaign period. Tama po si Vihan 25, tama po Attorney Vic, kawawa mga pensioner na need pang bili ng maintenance sila. My mom is already 91 years old. Kay Giano Ann Luis, you set the bar high sa mga susunod na interviewin sa Halalan 2025. Attorney Vic, you got my vote. Salamat po. Obligasyon ko po, duty ko po, at dapat po nating gawin talaga yung ganong uri ng openly nagpapasuri, nagpapasukat, nagpapatimbang sa ating mga mamamayang Pilipino para po makasuri kayo, makapamili kayo kung sino talagang dapat ninyong tulungan at dalhin dyan sa Senado ngayong 2025. Lagi ko po sinasabi, kayo po dito sa aking live, kung sa tingin po ninyo ako'y nararapat at karapat-dapat na pahiramin ang inyong mandato, dalhin po ninyo ako sa Senado at ako po'y maglilingkod ng tapat sa inyo. Subalit, kung sa tingin naman po ninyo, pagkatapos ninyo akong masuri, sukatin at timbangin, ako ay hindi nararapat maging senador ninyo, huwag po ninyo akong iboto, hindi po ako magtatampo, gamitin lang po ninyo sa tama ang inyong kapangyarihan ngayong 2025, pumili po kayo ng mga tamang tao na ilalagay natin sa tamang pwesto. We must all understand what is at stake for our country this coming midterm 2025 election. Kay Monet Soge, you have our vote, Attorney Vic Rodriguez. Salamat, super galing niyo po. Salamat po. We are listening in every word you made, sir. Marami pong salamat. At lahat po ng aking kataga, pinag-iisipan ko po yung mga salitang lumalabas sa aking bibig sapagkat pwede niyo pong panghawakan ang aking salita. May mga bagay na mahirap gawin, mahirap tupdin, subalit kahit po mahirap, gagawin ko po iyon. It may take time, pero maaari niyo pong panghawakan ang aking salita. Kay Brian Castrudes, solid PDP, sa kasama ka, Attorney Vic. Marami pong salamat. Kay Emmy Season Mercurio, vote for you. Maraming salamat. Kay Ariel Ginto, kay Mers Tulin Limpot, kay Patricia Trixie, of course, are always here. Kay Monroe C. Dizon, kay Seds Haven Kenay. At yan po, tuloy-tuloy po tayo. Atin pong pag-usapan yung problema nga po sa budget. Ito na nga po, dahil pinakialaman at unconstitutional yung budget, naglalabasan na, kumbaga nagpuputukan na yung napakaraming problema. Nandiyan na po na nagkaka-aberya na yung payout ng PNP. Nagkaka-aberya na yung payout ng AFP. At hanggang sa ngayon, I was told last night na wala pa rin yung printed copy nung GAA. Hindi pa rin lumalabas yung printed
printed copy ng General Appropriations Act. Ito po yung nagiging resulta na ng unconstitutional budget ng 2025. Kay Elizir _#13. Ano po ang masasabi mo na baka mabago yung number mo sa balota? Ako po ay gumawa na ng liham kahapon, inihatid sa Commission on Election at pinahayag ko yung aking posisyon na baka maaari wag nang galawin yung sequencing o yung numbering ng mga kandidatong maapektuhan at idagdag na lang sa dulo yung pinadadagdag ng Korte Suprema. Nang sa ganun, maging fair naman ho sa mga kandidatong maapektuhan. Ako po, katulad ko, sapagkat ako'y walang partido, independent, kumakandidato sa ilalim ng hakbang ng maisog, wala po tayong political party, wala tayong political machinery, wala tayong pondo, at ito'y purely tumatakbo ang kampanya sa volunteerism ng napakaraming Pilipino. Meron na hong mga nagpa-imprenta ng materials na itutulong po nila sa akin at sila ay nangangamba na kakaunti na nga lang yung kanilang maitutulong at may aambag, baka mabago pa yung ating numero. Bagamat wala po ito sa ating control at sa ating kamay, tayo po'y sumulat. Minabuti ko po at minarapat na sumulat sa Commission on Election at ipahayag ang ating posisyon. Meron na pong nangyaring ganito nung way back in 2022 at naging tama yung solusyon ng COMELEC. Hindi man po yun yung best solution, but it's the most practical solution na maaari nilang gawin, and I think it will be fair to all those who will be equally affected and similarly situated like me. But bahala po ang COMELEC kung anong kanilang magiging pahayag at desisyon tungkol dyan. Ulitin ko, yung unconstitutional budget, di po natin titigilan to. In very soon ay meron pong lalabas na malaking pagpapahayag kung bakit talaga dapat ay hindi pinirmahan ni Bongbong Marcos itong unconstitutional 2025 budget. Pag ito po ay nailabas na ni Pangulong Duterte yung kanyang ebidensya, dito mo makikita talagang nagsabwatan ang mga miyembro ng Legislative Department, ang mga miyembro ng BICAM, yung Bicameral Conference Committee o BICAM, at ang tanggapan ng Pangulo. Hindi po katanggap-tanggap yung nadiskubre ni Pangulong Duterte. Nagalit po siya dyan kagabi nung kami ay nagpupulong at naramdaman ko yung kanyang emosyon. Galit na galit dahil ito po ay tahasang pambubudol, panloloko, pagsasalaula sa ating mga Pilipino ng Bongbong Marcos administration. Abangan po nyo yan. It will be presented very soon, no less, by President Rodrigo Duterte. Kay Raymond, attorney, kaming mga naniniwala sa iyo ang iyong political machinery. Naniniwala din ako dyan, Raymond, na kayo ang aking tunay na machinery. 10 ng family ko at mga kaibigan. Maraming salamat, Raymond. Kay Bibing Santos, number 1 ka sa akin, Attorney Big, salamat. Kay Brian Castrudes, kayo ni Congressman Marcoleta ang una kong hanapin sa balota. Maraming salamat, mabuting tao rin yan. At I'm looking forward na makasama ko sa Senado si Senador Dante Marcoleta at kami ho ay maglilingkod ng tapat sa inyo. At sa tingin ko, siya ay magiging bahagi din ng tunay at maisog na oposisyon kagaya ko at sasamahan din niya ako sa ating pinamumunuang war on corruption. Kay Nina de la Cruz, salamat sa iyong pagsubaybay. Kay Arnold Diaz, Attorney Vic Rodriguez, single vote ko yan kasama ng pamilya ko at kamag-anak ko. God bless, mabuhay. Kasama po ninyo si Senador Dante Marcoleta, ang aking kaibigan. Kailangan ko po ng kasama. Si Dino Osente, lahat ng kandidato ng
ng oposisyon at ni Pangulong Duterte, boboto ko. Marami pong salamat kay Nanyefar Noras. Hello, Attorney Vic, sana matapos na po ito. Nakakapagod na. Nakakapagod na ho talaga yung ating kultura ng korupsyon. Pero sasama ho ang loob nyo. Sisikip ang dibdib ninyo pag linabas po ni Pangulong Duterte yung kanyang napag-alaman, napagdiskubrihan at mismong pinangahawakan niya. May pinangahawakan po siyang papel. Pirmado po ito. Makikita natin kung gaano tayo sinasalaula ng Bongbong Marcos administration at kung paano po nila ginahasa itong 2025 unconstitutional budget. Makikita natin dito, nagsabwatan ang Legislative Department, ang BICAM o yung Bicameral Conference Committee at ang tanggapan ng Pangulo sa pangbubudol pagdating sa 2025 unconstitutional budget. Kay Deems Bax, I believe you, Attorney Vic, sigurado ka na sa boto ko, pasok na pasok sa iboboto ko ng mga family. Si JC Lacson, ano po background niyo po, Attorney Vic? Ako po ay Pilipino, abogado, maisog. At nandyan naman po yan, open po yan sa Google, open source naman. Magre-research lang mamang po kayo, makikita po niyo yan. Kay Victoria Fabillar King, salamat. Kay Chacoso Ron, kay Danny Quesada, kay Gina Rehis, kay Vimar Febrero. Maraming salamat po at kay Mario Encina, OFW ako, Attorney Vic, I'll vote for you. Maraming salamat sa iyo. Kay JB San Pedro, kay medyo mabilis lang hindi ako nakakasabay at medyo maliit din. At ayun nga nakikita natin meron na naman hong pagtaas ng presyo ng petrolyo next week. Ito ay another round of issue na naman, patungkol na naman sa inflation. Alam ho ninyo, yung inflation na yan, hindi natin matitigil basta-basta kung hindi pagmumulan ng gobyerno yung tinatawag nating austerity program, kung hindi po magkakaroon ng fiscal discipline, kung hindi po maghihigpit ng sinturon ang administrasyon ni Bongbong Marcos at tigilan na yung pagsasaboy ng pera nating mga Pilipino gamit ang AKAP, gamit ang AYEX. Wala pong buting na idudulot yan. Inflationary po iyan. Bukod sa patuloy na pagtaas ng presyong petrolyo, pagkain, magkakaroon daw ng food emergency, maglalagay ng rice ceiling, hindi po yan ang tugon. Ang tugon po, gamitin ninyo ng tama yung pera ng mga Pilipino, make good public investment, palakasin ninyo yung ating agrikultura, yung ating dairy or milk production, itigil po ninyo yung ayuda. Wala pong buting may dudulot sa ekonomiya natin yan. Balitang hopya mani popcorn, sa tingin niyo po ba gumaganti si Bongbong sa mga Pilipino sa nangyari sa kanila in the past? Ganun lumalabas dahil patuloy niyang itinutulak yung tinatawag nating predatory governance or yung predatory governance. Ano po yung predatory governance or predatory government? Ito po yung gusto nilang manatiling mangmang ang sambayan ng Pilipino. Ano patunay? Binawasan po nila ng 31 billion pesos more or less yung education sector. 31 billion pesos yung education sector. Patuloy nilang gusto tayo naghihirap. Ano pong patunay niyan? Yung pagmumutib, minamanipula po nila ang pag-iisip at pagkatao ng Pilipino. Binibili po nila ang inyong self-respect, ang inyong dignity, ang inyong pagkatao sa pamamagitan ng ayuda para habang buhay kayong tatanaw ng utang na loob sa kanila. Kahit hindi naman nila pera, iyang AYEX at iyang AKAP. Kaya Tess, hi Attorney Vic, bumili ako ng book mo. Uy, salamat. Watching from Queensland, Australia. Salamat Tess sa iyong pagsuporta.
Kay Vince Alfon, attorney, campaign kita dito sa Bantayan Island. I will vote for you and my whole family and relatives. Kay Ina Bernal, hello Ina, ipapanalo ka namin Attorney Vic at si Kong Marcoleta. Salamat. Kailangan ko nakasama si Senador Dante Marcoleta, si Jay Asombrado, Solid Duterte, Davao City. Attorney Vic, marami pong salamat. At yun nga pati ho yung Makati Business Club ay nagpalabas na ho ng pahayag. Ito po yung isa sa pinakamalaking business group or business club dito sa ating bansa, yung Makati Business Club. At sinabi nila, kinokondina nila yung unconstitutional 2025 budget. In fact, the word that they used to describe the 2025 unconstitutional budget, hijacked, hinijack ng Vice Cam yung ating budget. Hindi po ito yung budget na ipinanukala ng Pangulo, ng Executive Department, at ibang-iba po yung lumabas na anyo ng budget ngayong 2025. Yung budget po ng ating bansa, gagaling po yan sa Executive Department. Yan po ay merong kaakibat na yung NEP, yung National Expenditure Program. Meron po yung budget message ang Pangulo, at meron din po yan yung BESF, yung tinatawag nating budget, para hindi po ako magkamali nag-note ako kanina yung tinatawag nating budget source of funding. Opo, yung budget source of funding, yung budget of expenditure and source of funding. Dito po dapat naglalaro lang yung numero o figura ng ating budget taon-taon. Subalit ibang-iba yung lumabas na budget for 2025. Hindi po ito yung pinanukala ng executive branch of our government. Tama yung Makati Business Club. Hinayjack, ninakaw ng Vice Cam yung budget for 2025. Kaya po malaking pambubudol, malaking kalokohan yung ginawa po nilang drama noong last week na nagbitiw, tinanggal, inalis, nagdeklarang vacant ang chairmanship ng Appropriations Committee. Huwag po kayong magdiwang doon, wala pong meaning yun. Dahil nanakaw na po nila lahat ng pera natin sa taong 2025. Kaya nga po zero budget ang binigay sa PhilHealth. Kaya yung sinabing bakante na ang chairmanship ng Committee on Appropriation, wala pong ganansya sa ating mga Pilipino yon. Wala pong mabuting kahulugan o meaning yon. Pambubudol po iyon. At bukod po riyan, ilang linggo mula po ngayon ay mag-a-adjourn na yung 19th Congress. Wala nang silbi yung pagiging chairman ng Appropriation, sapagkat pagdating po ng 20th Congress, saka lamang babalangkasin at ipapasa yung 2026 budget. Kaya wala na po, drama lang po yun, pambubudol lang po yun, moro-moro lamang po yun. Kaya Emre La Pena, bigas ngayon 70 pesos per kilo, sana yung promise niyang 20 pesos kilo. BBM laki sa pagnanakaw during administration, kaya putol po yung inyong mensahe. Yun nga yung sinasabi ko, nasa dugo. Kaya ganyan, patuloy ang korupsyon sa ating bansa, nasa dugo, nasa DNA, nasa pamilya. Kaya wag po tayong titigil, maging mapagmasid po tayong higit, at wag ho kayong mawawalan ng loob, sapagkat si Pangulong Duterte ho ay kaisa pa rin natin. Ako ho ay nakita ko yan personal, magkatabi po kami kagabi, naramdaman ko yung galit niya, talagang galit na galit, dahil patuloy po tayong binubudol ng Marcos administration. So po tayo at talagang unconstitutional yung 2025 budget. Mahihirapan po silang itanggi yun. Isang matinding pangbubudol ang kinakailangan nilang gawin, sapagkat pirmado yung dokumentong hawak ni Pangulong Duterte.